Magandang araw po sa lahat ng aming mga kapwa mag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos. Ang ibabahagi po namin ngayon ay kung paano po ang pagsisimula ng pag-aaral sa karunungang lihim. Dahil marami po tayong mga kapwa mag-aaral na nagtatanong kung paano po ang pagsisimula ng pag-aaral. Ipaparinig ko po at ibabahagi ko po ang tunay na boses ng aming tagapagturo tungkol po doon sa una niyang ginawa na dating video tungkol po doon sa mga beginner's guide, yung mga dapat gawin ng mga kapwa namin mag-aaral na nagsisimula pa lamang ngayon. Simula po nang siya ay nagretiro, marami na rin po naglalabasan na ginagamit po yung kanyang trademark name at logo bilang Maestro Verbo. Ang tunay pong Maestro Verbo ay hindi po gumagamit ng voice changer. Ito po ang kanyang boses at wala na po siyang YouTube channel na binuksan ulit. Introduction sa karunungang lihim, Beginner's Guide. Ito ay ang introduction sa karunungang lihim o sa mga gustong mag-aral. Para po sa mga gustong mag-aral ng karunungang lihim, ginawa ko po ang channel na ito para makapagturo sa mga taong interesado sa mga orasyon at karunungang ginamit pa ng ating mga bayani at mga ninuno. Ang karunungang ito ay pinagpasa-pasa ng ating mga ninuno na galing sa ating Diyos. Kaya ako po ay naniniwala at naninindigan na hindi po ito dapat ipagdamot sa mga taong gustong matuto at sa mga may kabutihang loob. Ang hangarin ko ng pagtuturo ng mga orasyon ay magagamit sa pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na ng mga taong kapos sa palad. Tandaan niyo po na wag pong maging madamot sa kapwa at maging matalungin po. Ito po ang mga bagay na kailangan niyong pagandaan sa pag-aaral ng karunungang lihim. Ang mga aral dito na nasa video ay kailangan ninyo pong gumawa ng sarili ninyong libreta, maliit na notebook o spellbook yung tinatawag po sa English. Makikita niyo po sa screen ang lahat po ng kanyang mga naibahagi doon sa dati niyang YouTube channel na inaabangan natin dati, mahigit 1 taon na po nakakaraan. Yan po ay binigyan niya po ako ng permiso para po mai-revise or maigawa ulit ng video na hindi na po mai-upload yung kanyang original na videos. Ang lahat po ng mga nasa screen na yan ay sinisikap po namin magawa ng panibagong mga videos para po maibahagi namin sa mga kapwa namin mag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos. Marami po ang mga kapwa namin mag-aaral na hindi umabot doon sa YouTube channel ng dati naming tagapagturo. Kaya po abot-abot po yung mga pagsisend ng message nila at nagtatanong po sa inbox kung paano po yung pag-aaral tungkol po dito sa karunungang lihim ng Diyos. Kaya po sinisikap po namin na maibahagi at magawan po ng panibagong videos, lahat po ng mga original na videos ni Maestro Verbo. Sa pagpasok po ng pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos, ay hindi po ito biro, hindi po ito laro-laro lamang. Kailangan pong maging taos sa puso nyo yung pagpasok dito sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos. Kinakailangan po na magkaroon po tayo ng matibay na pananalig at pananampalataya sa ating mahal na Diyos. Yun po ang pinakang importante sa lahat. At maging buo po yung ating loob at tapang na harapin ang mga pagsubok sa larangan ng pag-iespiritual. Huwag po nating pasukin ang pag-spiritual kung ang hangarin lamang po natin ay matulad sa ibang mga nakikita natin sa mga social media na sumikat or nagkaroon ng mga kayamanan or mga material na bagay. Huwag po nating hangarin na mag-aral dahil sa pansarili lamang. Palagi pong tatandaan na ang pag-aaral sa karunungang lihim ng Diyos ay hindi po biro or instant na bagay. Kailangan po yan ay paghirapan po natin.
Sa pagsisimula po ng pag-aaral sa karunungang lihim, dapat po nalinisin po natin ang ating mga sarili. Pagsisihan po ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan, maging ito man po ay maliit or malaking kasalanan, para po maging kalugod-lugod po tayo sa paningin ng ating mahal na Diyos. Tayo po ay tao lamang, nagkakasala at nagkakamali. Pero hanggat maaari po, kayanin po nating maging malinis sa isip, sa salita at sa mga ginagawa po natin sa pang-araw-araw. Sa pag-aaral po natin ng karunungang lihim ng Diyos, kinakailangan po nating magdebosyon. Ang devotion po ay isang dasal na ginagampanan po sa loob ng 49 days ng walang patlang. Ito po ay gagampanan sa unang biyernes ng buwan. Ng kasalukuyang buwan po yun ha. Unang biyernes ng kasalukuyang buwan kung kailan nyo po gugustuhin na magdebosyon. Ang pagdedebosyon po ay isang pakikipagkasunduan po natin sa ating poong lumikha na naway pagkalooban po tayo ng kakayahang pang-espiritual upang gamitin po natin sa kabutihan at pagtulong po sa kapwa ng naaayon sa kagustuhan ng ating mahal na Diyos. Ang 49 days po na walang patlang na pagdedebosyon, yan po ay stepping stone lamang po natin yan. Kumbaga po yan po ay minimum lamang dahil ang pag-i-spiritual po, pagpasok sa karunungang lihim ng Diyos ay isang panghabang buhay na journey natin. Para po sa mga kapwa ko mag-aaral na magsisimula pa lamang po ngayon, ang pagdedebosyon po, katulad po ng sabi ko kanina, ito po ay gagampanan natin ng 49 days ng walang patlang sa unang biyernes ng kasalukuyang buwan kung kailan nyo po gugustuhin magsimula. Paglilinis po ng ating sarili, pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang mga kasalanan. Ang pagdedebosyon ay hindi biro dahil kailangan nating linisin mabuti ang ating sarili upang tanggap tayo sa mata ng Diyos. Kailangan pong iwasan lang ang mga salitang masasama na hindi ikalulugod o ikatutuwa ng ating mahal na Diyos. Matuto po tayong magpatawad sa kapwa. Huwag pong magtanim ng sama ng loob. Magbigay po tayo ng chance o pagkakataon sa ating mga kapwa. Sa pagdedebosyon, kasama na nito ang poder at pondo. Pondo. Ang pondo po ay isang dasal o orasyon na ating inuusal sa loob ng 49 days na sisimulan po yan sa unang biyernes ng buwan ng walang patlang. Ang pondo po ay may iba't ibang uri. Depende po yan sa lihim na pangalan ng Diyos na siyang nakapaloob po doon sa nasabing pondo. Ang pondo po ay ang pag-iipon ng lakas na magagamit po sa pagpapaandar ng orasyon or iba't ibang klaseng matataas na orasyon po pwede po nating magamit yan. Kaya po, kailangan po palakasin po natin ang ating pondo. Magsipag po tayong magdasal palagi ng mula sa ating puso at palagi pong gumawa ng mabuti para sa kapwa para po maging kalugod-lugod po tayo at kasiyahan po tayo ng ating mahal na Diyos sa ating minimithi. At ang poder naman po ay ang pagkain ng orasyon at lakas na pinagmumula ng pondo. Actually po, na-share ko na rin po at nagawan po ng video yung tungkol po doon sa pagdedebosyon, kung ano po yung pondo, kung ano po yung poder, kung ano po yung liave, kung ano po yung mga susi or liave, or kung ano yung mga orasyon. Ilalagay ko po dito sa description yung link po ng video na yun, or pakihanap na lamang po sa list ng mga videos ng Angel Warriors dito po sa YouTube channel ng A4. Bilang nag-i-spiritual ay importante po ang pagbabakod. Ang pangbakod po, gamit ang sator, ito po ay magsisilbing protection mo pang araw-araw laban sa mga masasamang mahika na pwede sa iyong gawin ng taong may alam sa black magic. Katulad po ng mangkukulam or mambabarang, mga nantitigal po, at pati na rin ng mga nilalang na hindi nakikita na gumagamit ng masasamang kapangyarihan. Labis po na malakas ang pangbakod nito
dahil ito po ay pambakod upang bumalik ang anumang uri ng tigal po sa tumatigal po sa iyo. Tipagan po itong gawin araw-araw dahil ito po ang magsisilbing proteksyon natin sa pang-araw-araw. Napakalakas po ng pangbakod na ito galing sa kapangyarihan ng Sator. Balabal. Balabal po, ito po ay isa rin sa mga pamproteksyon na dapat gawin ng isang nag-iespiritual. Bukod po doon sa pagpopoder, pagdedebosyon, pagpopoder, pagpopondo, pagbabakod, araw-araw ay kailangan din po ng balabal. Ang mga spiritual protection po na nabanggit ay ilan lamang po sa mga pwedeng magamit natin habang nasa yugto ng pagdedebosyon. Pero marami pa po tayong pwedeng gamitin. Sa pagsisimula po ng pag-aaral, kailangan po nating maghanda po ng mga bagong notebook, pulang ballpen, lapis at iba pang mga bagay tulad ng bond papers at iba pa po. Minsan po kakailanganin po natin ng ostya. Bago po sumapit yung unang biyernes ng pagdedebosyon po natin, kailangan po muna nating i-prepare. I-prepare po natin yung lahat ng mga dadasalin po. Okay, halimbawa po ganito. Doon po sa notebook na nabili nyo, gamit po yung pulang ballpen na ipang susulat. Kailangan po ay nakaprepare na po lahat na maisulat yung halimbawa ko katulad ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Tapos po yung popoderan nyo po, yun pong dedebosyonan nyo na dasal, halimbawa po, yun pong San Benito, debosyon ng San Benito, kailangan po na isulat nyo na po yan. O kaya po ang general round na ibinahagi ni Maestra Verbo dati na pangkalahatang debosyon na may kasama na pong poder at pondo. Kung maaari po, bago po dumating yung unang biyernes, para sa pagpe-prepare nyo po, kung maaari po ay i-double check nyo po ang lahat ng mga naisulat nyo na mga dadasalin nyo po para sa debosyon. Kailangan maisama nyo rin po yung pambakod gamit ang Sator. Kailangan nyo rin po maisama ang balabal mula sa Ama. Ang mga yan po ay nagawan ko na po ulit ng panibagong video. Galing po doon sa original na videos na naibahagi ni Maestra Verbo dati nung siya po ay active pa sa kanyang YouTube channel. Ihanda po ang inyong puso, isip, sarili. Tanungin ang inyong sarili kung ikaw ba ay handang harapin ang pag-iespiritual. Dahil katulad po ng palaging sinasabi, ang pag-iespiritual po ay hindi biro. Hindi po ito laro-laro lamang. Pag na-double check nyo na po lahat po ng mga spelling, ng mga dadasalin nyo po, lalong-lalo na po yung mga Latin, ay maaari nyo pong ihanda ang inyo pong altar or i-prepare po ang lahat po ng mga gagamitin na pwede nyong ilagay doon sa mismong altar kung saan po kayo mananalangin. Doon naman po sa mga kapwa natin mag-aaral na OFW, may mga nagtatanong po kung paano, kung halimbawang meron silang mga kasama sa loob ng kwarto or makikita ng kanilang mga amo, hindi sila pwedeng magkaroon ng altar na pwedeng pagdasalan. Pwede naman po yun kahit walang altar, okay lamang po yun, lalong na po yung mga magsisindi ng kandila habang nananalangin. Okay naman po kahit po walang kandila. Basta po ang importante, gampanan po yung pagdedebosyon ng mula sa puso. Mula po sa puso nyo ng taos sa puso na pagganap sa pagdedebosyon. At kailangan po, palagi po tayong maging mabuting tao sa araw-araw. Nais ko pong i-share ang video na kung saan po, ito po ang una kong nakatawag sa akin na pansin para sa pag-aaral ng karunungang lihim. Everything happens for a reason.
Hindi yan isang aksidente. Baka kayo ay may misyon sa spiritual. Baka kayo ay merong kapangyarihan. Baka kayo ay ginagamit ng Diyos upang matuto sa akin bilang inyong maestro na makatulong sa kapwa o makapanggamot sa kapwa. Lahat ng nangyayari ay hindi aksidente. Ito ay may mas malalim na kahulugan. Naengkwentro niyo ako sa Maestro Verbo upang kayo ay turuan ko sa spiritual. Ang mga seryoso lamang sa spiritual ang matututo at gagaling sa pagpapagana ng mahika na galing sa ating mahal na Diyos. Ang mga maloko, mga salbahe, may mga masamang iniisip, mapagyabang, malaki ang ulo at nang mamaliit ng kapwa ay hindi matututo sa aking YouTube channel. Naniniwala ka ba sa tadhana? Baka ang iyong tadhana ay maturuan ko sa spiritual. Ang itinuturo ko lamang ay mga kanang orasyon, mga kanang ritual. Ito ay galing sa ating mahal na Diyos sa itaas. Ikaw ba ay may kapangyarihan o hindi mo lang alam na ikaw pala ay may kapangyarihan? Marami ang naiengkwentro ko ng mga taong akala nila ay simple lamang sila, ngunit sila ay gifted na katulad ko o mga bertudes. Nag-aangkin ng mga kapangyarihan ngunit hindi alam kung paano paganahin o hindi alam na sila ay may kapangyarihan. Isa ka pa dun. Ikaw ba ay nakapagpagana ng orasyon? Ang orasyon ay may mga level din. Hanggang anong level ang iyong kayang paganahin? Simpleng orasyon o mga matataas bang orasyon? Bukas ba ang iyong third eye? Ikaw ba ay may alaga, kapre, duwende, tikbalang, spirito, engkanto? Nakikita mo ba ang iyong gabay? Ikaw ba ay may agimat? Napapagana mo ba ang agimat? Nasa dugo nyo ba ang mahika? Kayo ba ay may lahing babaylan? May lahing agimatero, faith healer, albularyo, at iba pang mga katawagan na gumagamit ng karunungang lihim? Ang aming dugo galing sa aking ina ay lahi ng mga manggagamot, lahi ng mga faith healer at mga agimatero. Lahat kami ay bukas ang pangatlong mata. Isa ka ba sa tao na nakikita ang future gamit ang third eye? Malakas ba ang iyong gut feeling? Nalalaman mo ba kung may masamang mangyayari? Nakakausap mo ba ang mga espiritu at ikaw ay pwedeng mag-solve ng mga krimen? Ikaw ba ay isang healer? Ang healer ay ang taong may gift na kayang gumamot ng mga tao kahit siya ay walang gamit na orasyon. Lahat ay welcome dito sa aking eskwelahan ng karunungang lihim. Lahat ay pwede kong maging estudyante. Bertudes man o hindi bertudes, may kakayahan man o wala. Importante ay mabuti ang loob, mahabagin sa kapwa, at matulungin. Ikaw ba ay may kakaibang kakayahan na hindi kaya ng simpleng tao? I-share nyo dito sa comment at babasahin ko ito. Napakaraming taong may kakayahan na hindi pang normal na tao, ngunit ang iba ay natatakot itong gamitin. Ang iba naman ay ito ay dinideny dahil akala nila na ito ay sumpa. Subalit hindi ito sumpa. Ito ay gift sa ating mahal na Diyos upang gamitin ninyo sa kabutihan. Lahat ay ginagawa ko upang kayo ay matuto. Ako ay gumagawa ng mga video para paturuan ko ang lahat ng Pilipino na nasa iba't ibang sulok ng Pilipinas at sulok ng mundo. Ang video ay halos araw-araw kong ginagawa, maturuan lamang kayo.
basta mabuti ang inyong kalooban, basta kayo ay may paniniwala, ay matututo kayo na mapapagana ng karunungang lihim na ginawit pa ng ating mga ninuno at ating mga bayani. Kung ikaw ay isa sa aking mga estudyante at ikaw ay nakapagpagana ng orasyon ko, ang aking pakiusap lang ay mag-comment ka dito sa YouTube episode na ito para malaman ko. Hindi ko man kayo nakikita ng personal, ngunit nababasa at nakikita ko ang inyong mga aura. Ako po ay natutuwa dahil may mga kapwa po tayo mag-aaral na ng karunungang lihim na natuto na po at ngayon po ay nakakapanggamot na rin at nakakatulong po sa kapwa. Pamilin, mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at mga orasyon na galing sa karunungang lihim ng Diyos at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa at gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito po ang mga sinusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag na huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga habilin na ito upang magkamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos sa pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano daw tinanim ay siya ring aanihin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahamak kayo at ang mga mahal nyo sa buhay. Ang mga orasyon dito ay kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito ay huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayo maninira ng ibang tao at maging matulungin sa kapwa. Ituro po ninyo ang mga halang-aral na ito sa ibang tao na may mga mabubuting kalooban para maparami natin ang mga gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang lihim ng Diyos. Pagpalain po ang lahat. Maraming salamat po.